Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at tignan natin yung performance ng ating Philippine stock market portfolio. So as of right now, kung makikita nyo, excuse me, 196,000 yung market value and lugi tayo ng 2.61%, no? Okay? So overall, malaki pa rin yung lugi natin, but that's good kasi yung valuation ng PSEI, tignan natin mamaya, ipapakita ko sa inyo. Same thing, kahapon lang natin yung ginawa yung video and close naman yung stock market. So, I think wala namang ganong nagbago. Pero quick recap lang dito. Biggest loser natin, same thing, All Home. JG Summit, okay, 21%. Biggest gainer natin, punta tayo naman dito, palitan ko to. And 83%, kung makikita nyo yan. 83, ayan yung pinakauna. Wishes Converge, no? RFN, pumapangalawa, Globe pangatlo with 30 and 29%, no? So, overall, na-offset naman yung mga losses natin. Okay? Pero tignan natin yung PSEI, no? Mamaya, tingin muna tayo ng balita bago yung PSEI. Ang sabi dito, peso since sustaining rally on dovish Fed. So, yes, actually, bumababa yung peso. Malaki yung binaba ng peso. Binabantayan ko rin to kasi actually, pinapapalit ko yung pera ko sa dollars kasi nga, ini-invest ko sa crypto. So, yung nakabili ako nakaraan, 58.5. Ngayon, ayan na lang siya, 56 na lang siya, 2 piso yung nawala. So, ang laking bagay nun. Kagaya nun, medyo malaki yung pinapalitan ko. Isang buwan na sahod yun, namin ng asawa ko, mabot ng 50. So, around 900 to $800 yun. Tapos, dahil $2 yung nawala, ita-times mo yun. So, 800, 1,600 pesos yung nawala sa akin or nalugi. Diba, pinapalit ko pa lang yung pera ko sa dollar, lugi na ako. Diba ako nag-i-invest sa crypto? What if yung mga fees pa? Okay? So, ayun. Pero maganda yan, basta ekonomiya natin, lumalakas yung peso. Hindi lang siya maganda sa mga OFW kasi kumukonti yung napapadala nilang pera, no? Kung tatanungin mo yung mga OFW, sabihin nila ayaw nila ng malakas na peso. Kasi yung dollar, yung pagpapadala nga naman nila is kumukonti. Now, punta tayo sa ito sa mga news. Then, mamaya na yan. Nope, yep, ito na pala. So, Open Finance Initiative, Retirement App, Pension, no? So, kung makikita nyo, ay ang nag-aano sila ng Open Finance Initiative, no? Ito yan. The Bangko Sentral of Philippines identified the retirement industry as a key beneficiary of Open Finance, a system that promotes data sharing to empower consumers with control over their financial information. So maganda to kung yung mas Pilipino mag-focus sa retirement, no? Kasi ang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas is bata pa lang tayo, magulang natin, alagaan natin. Pag tumanda, sayang naman mag-aalaga sa magulang natin na in which ang nangyayari is yung mga magulang natin, they don't focus on their retirement as well. Ang mahirap kasi niyan, okay lang kung magiging successful yung mga anak mo, di ba? Di ba? Yun ang okay, makapagbigay sila sa'yo. But what if hindi sila maging successful? Kumbaga, di ba? Maging sakto lang sila. Tapos di ka nila matutulungan. Di kawawa ka rin kung wala kang retirement fund. Then, pangalawa, ano pa ba? Ayun nga, hindi tayo financial literate dito sa Pilipinas. Majority ng Pilipino is mga one-day millionaire, din nag-iipon. So, it's really bad. So, maganda tong bagong innovation na to na kung saan ma-handle ng Pilipino yung financial nila, no? Yung magkakaroon sila ng financial education at the same time yung retirement nila, no? I really hope maraming Pilipino yung gumamit nito. Okay? Tapos punta tayo sa PSEI. I think mataas naman ang PSEI natin PSEI chart. So lagi ko tong binabanggit sa inyo, di ba? PSEI is the Philippine Stock Exchange index na kung saan tinatrack niya yung mga 30 na pinakamalalaking stock sa Pilipinas. Okay? Punta tayo sa 3 buwan. Yan. So actually, 669, ang taas, 6,900. Okay? Di ba? Nagkaroon tayo dito, bumaba, ayan, ang baba, ito yung around June to mababa, 6.9, ang taas actually, this is a 3 month chart.
4.95% yung tinaas natin, no? From the previous 3 months. So that's good. The more na bumababa to, the more na mas maganda bumili. Okay? Pero syempre, tinatrack lang nito yung 30 pinakamalalaking company, hindi yung buong stock exchange, no? Kasi makikita nyo yung John Gokong Wei, JGS, ang laki ng binaba. All Home, halos kaperanggot na lang, di ba? So yung 5,000 natin dito ko ilalagay. Number 1 is operates with a significant debt burden. Ayan. May analysis sila, no? Kaya laki ng binaba niya. Sabi dito, debt burden. Okay? So, nasa sold siya, no? Sold territory siya. Ang laki ng binaba. Okay? Isa to sa pinakamalalaking binaba talaga. Although yung, niya, kung tutusin yung net income niya is, isipin mo, tumaas, oh. Revenue niya, pataas din naman. Kaya ang laki ng binaba niya is dahil nga, debt burden, nakalagay doon. So, marami siyang utang. I think I'll do a deep dive dyan. But kung titignan nyo, JJ Summit, so John Gokong Wei yan, no? Is a holding company for a group of companies with subsidiaries business interests in foods, agro, commodities, real estate, and hotel, air transportation. So, marami siyang hawak, no? So, holding company to. So, I believe makakabawi rin to. It's really part na talagang malaki yung binababa niya, no? So, ayan. Dito ko ilalagay yung 2,500 natin. Then, next one is Mega World. Kung makikita nyo yung full analysis, meron dito. Ang sabi dito, operates with a significant debt burden. So, ayaw ng mga majority ng Pilipino, ayaw nila yung maraming utang. Lalo na mataas yung interest rate ngayon. So, malaking bagay yan. Malaking maging epekto nito, no? So, ayun lang. Dito ko ilalagay. Type ko na lang dito, no? So, August 25th. Quick recap lang tayo, no? So, JGS or John Gokong Wei, $2,500. Okay? 2.5K. Then, susunod naman is Mega World. Not Mega World, sorry. M-Wide. Or yung, this is a construction company. $2,500. Tig 2.5 siya, ilalagay ko dyan, no? So, i-add ko na lang siya dahil nga kakalculator ko pa. And I don't want to waste a lot of your time. Ayun nga, mga investor, hindi to financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, dahil 5,000 yung allocation natin, nakikita nyo dito, 5,000 weekly allocation, no? So, nag-start tayo November 2023. So, it's really important kasi I want you to save money. I want you to have a long-term perspective, no? Diba, kagaya nun, yung retirement app, diba? Alam mo na, majority ng Pilipino, nakikitira lang sa mga anak nila pag tumatanda sila, 'di ba? What if hindi ka alagaan ng anak mo, 'di ba? Mahirap 'yon. Mahirap iasa yung yung maging kalagayan mo pag tumanda ka sa ibang tao. Okay, so ayun lang. Salamat sa panonood at kung gusto niyo yung video, kindly like and subscribe and ayun nga, makikita niyo yung ibang video pa diyan. Meron tayong crypto portfolio and US stock portfolio, no. Panoorin niyo 'yon. And salamat sa panonood and click niyo na 'yon. Bye for now.